Inilatag ng Department of Foreign Affairs ang mga pangunahing aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na state visits sa India. Kabilang dito ang bilateral engagements at business forums. Si Creslin Catarong magbabalita. Mula Agosto 4 hanggang 8 ngayong taon, bibisita si Pangulong Marcos Jr. sa India bilang bahagi ng pinalalakas na ugnayang bilateral sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Evangeline Jimenez Docroc, pagdating ng Pangulo sa New Delhi sa hapon ng Agosto 4, agad siyang makikipagpulong sa Filipino community. Tinatayang nasa 200 ang inaasahang dadalo. Mula sa mahigit 1,300 rehistradong Pilipino sa India, karamihan ay mga profesional at may asawang Indian national. Ang susunod na araw, nakatakda ang opisyal na bahagi ng state visit. Kabilang dito ang bilateral meetings sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ng India. Sa New Delhi, makikipagkita si Marcos Jr. kay Indian President Draupadi Murmu at kay Prime Minister Narendra Modi para sa bilateral talks. In his bilateral meeting with PM Modi, the two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense and security, political cooperation, trade, investment and economic cooperation, and how to further invigorate people-to-people exchanges. Tatalakayin din anya ng dalawang lider ang mga issue na parehong mahalaga sa Pilipinas at India. Bukod dito, inaasahang makikipagpulong si Marcos Jr. sa Pangulo ng Bharatiya Janata Party. And he will meet with the president of the Bharatiya Janata Party, BJP, and Chair and Minister of Health and Family Welfare, Jagat Prakash Nadda. The BJP leads the National Democratic Alliance and is the ruling and largest political party in India. Dagdag niya, dalawang business events din ang dadaluhan ng Pangulo. Ang unang forum ay gaganapin sa New Delhi, habang ang ikalawa naman ay sa Bangalore, na kilala bilang Silicon Valley ng India. Nakatakda ring dumalo ang Pangulo sa mga business forums, makipagpulong sa Indian media, at magbigay ng foreign policy address sa kilalang think tank na Observer Research Foundation. In Bangalore, he will again participate in business events. His visit will wrap up with a kapihan with the media before he leaves for Manila. Inihayag ni Docroc na inaasahang 6 o mahigit pa na kasunduan ang malalagdaan sa naturang state visit sa India. Kabilang sa mga kasunduang ito ang may kaugnayan sa larangan ng batas, kultura, agham at teknolohiya at iba pang aspeto ng kooperasyon. We have, I think, upwards of 6 agreements to be concluded. Though the working day is not yet over, so we expect, I think, more to come online. Ibinahagi ng DFA official na pangunahing layo ng pagbisita na palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, agham at teknolohiya at people-to-people exchanges. Patuloy naman ang kooperasyon ng dalawang bansa sa maritime security. Kabilang sa delegasyon ng Pilipinas na tutulak ng India ang mga kalihim mula sa Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry at Department of National Defense. Kasama rin ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs at iba pang cabinet members. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.